Tingin ko madaming magagalit sa akin, no? Bakit? Kasi ho, si Mark Ramos, tao lang naman din ho ako, mga boss chief mo, sir. Lalo na ho, pamilyadong tao ako. May dalawa akong anak, isang lalaki, isang babae, no? May asawa ako. Na kung sakali, ako ho ay gumawa ng fake news at merong nagdemanda sa akin, mga bossing, at napatunayan na talagang siniraan ko yung tao na yon at ako'y nakulong. Sino po ang kawawa? Pamilya ko po. No? Unang-una, nanay ko. Hmm. Bilang isang ina, masakit para sa kanya yung malalaman na makukulong yung kanyang anak. Sumunod ho, mga kababayan, yung asawa ko. Kaya ho ako, sabi ko sa inyo, kahit mataas man o mababa ang views natin, basta yung mga ibablog lang natin ay totoo ho at yung nanggaling na po sa mga mainstream media at yung talagang may mga ebidensyang ipapakita. Kahit mahina ho, kasi ganyan ho talaga mga kababayan No? Kapag yung tipong naibalita na sa mainstream media, mahina na ho ang views niyan, hindi na ho ganun kalakasan. Versus doon sa gagawa ka ng kasinungalingan, gagawa ka ng mga fake news, nako, malakas na malakas ho yan. Ang taas ho sa views niyan. Bakit to, mga bossing? Syempre, bago sa pandinig at magugustuhan ng mga kaalyado mo yung ibabalita mo. Kaso peke. Di po ba? Kung meron man sa inyo na nagpaplano, nagbabalak, political vlogging man o kung ano man vlogging ang pinag-iisip ninyo, wala hong problema. Pero wag po kayong aabot sa punto ng sisira kayo ng pagkatao o yung mga fake news o yung makakasuhan kayo ng libel ho, mga bossing. Di po ba? Oo, ako, sabi ko sa inyo, bago pa lang mag-umpisa itong topic na ito, malamang marami ang magagalit sa akin. Bakit to? Sa totoo lang ho, mga boss chief mo, sir, yung nakita ko na nakaganyan at nagpapiano. Ito po, yan. Piano ho ang tawag dyan, mga kababayan. Nung nakita ko na nagpapiano, itong DDS vlogger na ito, una pong pumasok sa isip ko, yung mga asawa, yung mga anak at yung asawa. Kawawa ho. No? Kawawa po, mga boss chief mo, sir. Kung makikita nyo nga doon sa post ko sa aking personal na social media ang sinasabi ko is nasa kabilang panig man ho, no, ng politika. Etong si pangalan niya, Jun Abines, Ernesto Jun Abines. Ang sabi ko pa din sana naway makalabas agad, no? Naway makapiling niya agad yung kanyang pamilya niya o yung kanyang pamilya. Kasi ho, ang fake news, mga bossing, dyan po kayo dadalin ng fake news. Dyan po kayo dadalin ng paninirang puri ho, mga kababayan. Ayan, tingnan nyo, kung ilang panahon, makukulong yan. Sana may piyansa. Sana makalabas agad. No, tayo ho, hindi po porket nasa kabilang panig, nandoon sa mga DDS, tayo ay nagsasaya si Mark Ramos kasi nakulong. Ganito, ganyan. Hindi ho, no? May pamilya din ho yan, mga kababayan. At sana, kung sakali na makalabas, agad-agad, magbagong buhay. Ano po sabi dito ni Sir Benji Contreras? Sumuko sa pulisya si Ernesto Jun Abines, isang DDS vlogger nang malaman meron siyang standing warrant of arrest for a crime of unjust vexation as amended by Section 7 RA 10951 in relation to Section 6 RA 10175. Ito yung kasong isinampa ni dating PNP Chief Nicolas Torre III laban sa kanya. Yung iba, kayang mga DDS vlogger na may vloggers na kaso, kailan kaya aarestuhin? Meron pa nga akong isang nakita, nagtatago din ho yata. Ayun. Huwag nyo na kasing gagawin yan. Mahirap na laban ang fake news. Di po ba? Mahirap pong laban yan. Bakit to? Kasi makakalimutan mo din yan Hindi kagaya ng mga katotohanan at yung mga totoong nangyari sa inyong mga buhay. Ayan. Meron nung mugshot na, mga bossing. Di ba? Yung kumpleto yung mugshot niya, Gilid, harap, gilid,
left, right, left, harap, likod, Mahirap na laban ho ang fake news, mga boss Jeep mo, sir. Kasi kahit paulit-ulitin mo, pag pinaulit-ulit mo, posible at maaari na makalimutan mo pa din yung iba dyan. Tatahi ka ng kwento dyan eh. Hindi ho kagaya etong ginagawa namin. Pagkadali-dali ho, yun nga lang, hindi mataas sa views. Pero totoo naman, yung mga ibinabalita mo, o totoo naman, yung mga nire-reactionan mo. Diba? Madali lang. Wala kang iniisip, naku, baka arestuin ako baka kasuhan ako ni ganito, ganyan eh. Kasi kung meron kayong makukuha, kung merong mga nag-uutos sa inyo, siraan mo si ganito, ganito ilagay mo sa ospital si General Torre, etc., etc. Kung meron man kayong makukuha, paunti-unti lang ho yan, mga boss. Di ba? Pero kapag kayong nakasuhan na kayo, ay nako, mahirap po yan. Baka mabigat pa nga ho ang piyansa niyan, mga kababayan. Di po ba? Ayan. Ewan ko na lang ho kung makakapagpiyansa si Sir. So, mukhang mabigat po ang kakaharapin nito, mga kababayan. Saan ba yung ano ko? Sandali. Mukhang mabigat po ang kakaharapin nito. Una po nating iisipin, mga boss Chief Amo, Sir, yung pamilya natin. Yung pamilya po natin. Wag po tayong nag-a-update po kasi nagtatype ako, nag-a-update ako doon sa hurricane ho eh. Wag po nating hayaan na masayang ang buhay natin at ano tawag doon? Ubusin natin yung mga nalalabing mga panahon, buhay natin sa loob ng kulungan. Mahirap po 'yan, no? Biruin mo ipinanganak ka para makulong lang. Tayo ho, ipinanganak para i-enjoy ang buhay natin. Mahirap man o mayaman, i-enjoy. Sabi ko nga ho, mga boss Chief Amo, Sir, mas daig pa nung mahihirap o nung mga kababayan natin na nasa laylayan ang kanilang buhay pero malaya naman ho. Kesa doon sa mayaman ka nga, kagaya ni Buloyski, mayaman ka nga pero nakakulong ka naman. Mayaman ka nga, bilyon-bilyon nga yung mga kaperahan mo, pero nandoon ka naman sa dahig. Di ba? Mas daig po nung yung mga kapwa natin mahihirap na nakalalaya ho versus doon sa mayaman ka pero may kaso ka. No? Sakit sa ulo ho pag may kaso. Unang-una, uubusin ang oras mo niyan. Pangalawang, uubusin sa iyo, kaperahan mo yan. Bayad ng bayad sa lawyer, bayad ng bayad sa mga attorney. Di ba? Masakit pa sa ulo. Tapos kapag ka napatunayan na ikaw ay nagkasala, arugoy, malamang sa alamang, wala nang laya. Pagka mabigat-bigat pa ho, mga bossing, is habang buhay na pagkakulong. Kaya po, bago tayo gumawa ng isang bagay, bago po tayo gumawa ng isang kalokohan na alam nyo na posible kayong makasuhan, posible kayong makulong, isipin nyo ho ng lagpas 10 o 100 beses. No? Huwag nyo na ituloy. Huwag nyo na ituloy. Anyway, mga bossing, DDS na naman. Tigilan nyo na kasi yung pagpe-fake news.